Alam mo ba kung bakit maraming nagkakaproblema sa labor contract? Hindi dahil sa tao, kundi dahil hindi malinaw kung ano talaga ang sakop nito. Kapag sinabing labor contract, ibig sabihin, trabaho o manpower ang binabayaran mo, hindi buong construction package. At dito madalas nalilito ang mga owner. Isa sa pinakatanong, sino ba ang magpo-provide ng power tools? Real talk tayo. Karaniwan, ang contractor o labor team ang nagdadala ng kanilang basic tools tulad ng electric drill, grinder, welding machine, hand tools, at iba pang gamit na kailangan para magawa ang trabaho. Bakit sila? Dahil bahagi iyon ng kanilang skill at araw-araw nilang ginagamit sa project. Pero ito ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng equipment automatic kasama sa labor contract. May mga gamit na kailangan malinaw na napag-usapan tulad ng scaffolding, concrete mixer, generator, heavy equipment, at ibang specialized tools. Kapag hindi ito nakasulat sa usapan, doon nagsisimula ang delay, dagdag gastos at misunderstanding. Tandaan mo ito. Labor contract means labor responsibility only. Hindi ibig sabihin kumpleto na ang operasyon ng construction. Kaya bago magsimula ang project, dapat malinaw. Sino ang sagot sa tools? Sino ang magre-rent ng equipment? Sino ang magbabayad kapag nasira? Kaya may available bang gamit para tuloy-tuloy ang trabaho? Dahil kahit marami kang tao sa site, kung kulang ang tools, babagal pa rin ang construction. Hindi dami ng worker ang nagpapabilis ng bahay, system at preparation ang nagpapabilis. Ako si Architect Ver, at ito ang Archi Real Talk. Ang tamang bahay ay nagsisimula sa tamang kaalaman.